Gusto ko na discussion natin ng Easter about gratitude. Sabi ng Easter natin, gratitude is a choice. Ang pagiging mapagpasalamat ay choice. Pinipili yan. Hindi yan tinutusan. Hindi yan pinipili na, uy, magpasalamat ka naman. Diba? Yung being grateful comes from the heart. Hindi yan tinutusan. Uy, binigyan ko lang, magpasalamat ka naman. Kinukusa yan. Meaning, kapag ikinusa, it's a choice of the person to be grateful, meaning comes from the heart. So it's choosing to celebrate what you have. Ano ba gratitude? Pinili mo mag-celebrate. Pinili mo magpasalamat kung ano ang meron ka. So to celebrate what you have, it's what we call gratitude. So hindi mo celebrate kung wala, kundi anong meron ka. Nag-celebrate mo, ay meron tayong bahay, meron tayong sasakyan, meron tayong pinili, pagkain. So those things that we have is gratitude. It's rather than about what you have. Hindi siya gratitude, hindi yung kasi mga tao na rin ako. Ano yung mga tao kasi ang tulus ng muso. Kasi, there are something, namin kayo na, bulay na naman, para mamatay niyan, bulay na lang. Tawa sa bagay. Ano naman eh? Para mamatay niyan, lagi na lang bulan. Magbawin na natin. So it's rather that part of what you have. So gratitude. Tawag grateful, right now diyan ang smart. Like siya natin. Grateful, gratitude. It's choosing to see the gift. Yung mga gratitude, tinitignan mo ano ba yung kaloob ng Diyos. Ano yung kaloob na ginisip ng Panginoon. So you're happy, you're grateful because of the gifts you saw in your lives. Then, rather than the grievance. Nakita mo yung kaloob, ano yung mabuti, ano yung maganda na kaysa yung reklamo, complaints, kaysa yung wala, kaya complain ka. So being grateful is looking at the gift of what you have, rather than what is lacking, kaya hindi ka nag-agree. Then, sabi ng ating teacher, it's choosing to focus on the good. Being grateful is seeing what is good, lagi mo lang kitaan ng mga mabubuti. Ano yung mga tao na yun, yung mga tao pessimistic, they're looking at the bad, the negative sides. Ano yung kabalit ka na pessimistic? Optimistic. Optimistic, looking at the good side of everything. So, being grateful, having the life of gratitude, is that you choose to focus on the good, meaning we should be optimistic rather than pessimistic. So, ang taong pessimistic, hindi yan masaya. Kasi lagi nakikita nila yung mga bagay hindi maganda. So, if you're always looking for the good, you'll be able to help you make your heart. It's rather than be consumed by the bad. Kaya nga, kapag kailangan natin sa mabuti, hindi ka nababad trip ng mga masamang bagay. Because you're always looking for the good. Di ba ito ay mga discussion, mga disagreements, kapag lagi, ang sama ng reason, ang sama ng katuwiran, just look for the good side. Ba't niya nasabi doon? Ang tatawag na empathy, putting your shoes in the shoes of another. Hindi mo bakit ginagawa yun, di ba? So, just looking for what is the goodness of rather than that. So, next, it's choosing to rest in peace. Hindi mo mamaya. It's choosing to rest in peace rather than struggling in anxiety. You choose peace kaysa gulo. Ano gusto nyo? Pili ka, away o gulo. Wala kayo kasi walang peace doon sa away o gulo. So, you should choose to the peace side. We should rest in peace rather than struggling in anxiety. Gratitude is a choice we have given each day. Yung tayong grateful heart, hindi kasi na Diyos araw-araw. Dapat tayo lagi magpapasalamat. The gratitude, the secret of having a grateful heart, having it all is coming to the realization that you realize that in Christ is already yours. Sa Panginoon, nasa inyo ang lahat. Nasa inyo ang lahat. Nasa kami lang nasa atin ang lahat. Kasi yung mga nating bagay sa sarili na ito, yung mga material things na hindi ka natin have it all. Diba? Diyan tayo mga akulat ng bagay nila. Diba? We can have it all. So, ibig sabihin, if you have Christ in your heart, if you have a grateful heart, hindi ka na maghahanap ng wala. Kundi, you're always happy and contented in what you have. It is, if you have Christ in your heart. So, hindi tayo mag-ahanap pa ng hero. So, our topic for today, for this Sunday, is gratitude for Christ. Having a grateful heart to Christ.
So ating text ko ay mula sa Luke about the 10 lepers, sampung keto meaning. So isira ito, now on his way to Jerusalem, Jesus traveled along the border between Samaria and Galilee. Yun ako ng mapa. So to visualize how far Jesus Christ walked between Samaria and Galilee. So ako sa Jerusalem, naglalakad kami noon sa border, sa pagitan ng Samaria and Galilee. As he was going to the village, 10 men who had leprosy met him. Isang pundo mga ito na siya ay sinunubo. They stood at a distance and called out in a loud voice, Jesus, Master, have pity on us. They stood at a distance. Nakatayo sila sa mata. For they know that nakakadili sila. Kumbaga, alam nila kung saan sila lulugan. Okay kayo, okay, kapapin kita, katulong ako. Diba? So, alam nila yung social status. That the social acceptance is not so easy for them because they are lepers. National lepers. They stood at this and told that this Christ, Jesus, Master, Panginoon, maawa ko kayo sa amin, maawa ko kayo sa amin. So the story of the grateful Samaritan, so yung siya, yung sampo, isa doon, ang nagpasalamat, hindi sa Samaritan. The story of the grateful Samaritan offer us another image of who and what matters to Jesus and should therefore matters to us. Papakita natin dito sa ating konteksto ngayon kung ano, what matters about the gratefulness in terms of having a grateful heart towards Jesus. Ano ba yung, what matters to Christ about having a grateful heart? So why were Samaritans despised? Ano ba ang kasaysayan? Bakit ang mga Samaritano ay nilalayuan? Tatandaan niyo yung babae sa Samaritana, kung saan sa balon, po, ay nagkita sila ni Jesus. So nagtatama sa Samaritana, bakit siya in-approach, bakit siya kinusap ng Panginoon. Kasi ang kultura ng panahon yun, nakasanayan na kapag Samaritana dapat hindi kinakausap. Can you give an example, those people today na hindi natin kinakausap? Kapag namin sa kalsada, nilalayuan mo. Bakit meron. Tingin mo sana para sa Samaritana na pinandiriyan natin. Nagaitas. Mga ita. Ano pa pagkaya ko kayo? Diba? Diba? Nilalayuan natin sila. Diba wala ka nag-inimos pa tayo. Lalo mapapasuhan na kasi so, sino yung hindi ayutan na i-approach sila para po sa akin? Do you have the guts to offer them about salvation? Kasi iba po ito, hindi. Dahil tapos, ano pati yung mga kakayan nila? Useful na tayo din na tapos may kanang big. So parang natin, habang ina-aaral ko yung ating text, yung text version for these days, sino kaya maganda? Ina-isolate like us. They're discriminated, they're despised in the society. Diba? Dito. Yung sa kalsada ng madami, bakit meron silang kaupan na bukas sila? Dahil dyan. Makakata. Isang hindi ako na namin. Pero yung mga tayo ba, yung approach ako sa kanila. Now, I just want you to visualize the status of the Samaritans during that day. It's like ice. Kapag nasa Manila, tingin natin, mga tulubi, mahirap. Diba? Then, di ka lang, samahin kayo sa iyo mga yan. Nakagin na namasal. Out of their house, hindi natin alam kung gano'n matutoo, kasi tayo na ako masigat, magdalo, nagpapagusga. Pero yung mga dokumentaryo nito, hawas na masigat, kawawa. So, yeah. So, Samaritans are like those people, they were despised, but they have their own story. So those Samaritans, why they are despised, they're the Jewish people. And the Jewish people regarded the Samaritans as the apostate people who had sold their spiritual birthright. Sila yung mga dating kasamahan sa palataya na nagtaksil sa kanilang faith. Parang sila yung mga dating kasama ng mga Hudyo na mga nagbastan. They're the apostate people who had sold their spiritual birthright. After all, the Samaritans had actively participated in the defilement of the land. They had polluted the bloodline and they were guilty of idolatry. Sila yung mga sumasama. Pero dito, nabasa ko din, na they are, marami sila sa kasulatan.
Pwede sila makipagsabayan sa mga Hudyo. For they know the writings of Moses. The commandments of Moses, the policies and the rules and the ceremonial law and the Leviticus. So, ibig sabihin, ano sila? Alam nila ang Biblia, alam nila ang kasulatan. But they are idolaters. No, they apostate, lumaban sa pananampalataya ng Hudyo. So that's why they are discriminated. Jadi natin isawag sa example na ibang nilin yung pag-election. Uy, sino mo ba? Di ba parang talaga ba? Oo, ibang nilin yung pero pagkatuloy, parang pinali ko. Pero pag okay ang people, kami din ko namin yung advisor. Kasi, di ba kami, kung nakausap tax distribution, kaya people, sila ko natin, na kapag kami meron one Sunday na dideploy kami ng youth advisor namin sa circle, daladala namin sa 2 bukos na tax. Kailangan ubus namin yun. Meron mga sa bayan ko yung people, tinatapos sa basurot. Pero yung honesty, yung bang so, hawa ko yun, kapag ko yung dispute, kasi tingnan mo, open mo yung usap eh. So, kapag kami nakatawag na iglesia ng Cristo, inaabot ko ba, alis na ako, tatakot ako. Kasi hindi mo naman dahil ako, di ba, yung mga iglesia. Di dati, bata pa lang, yung program, di ba kami napalalim, para kami pag-debate. Something like that, we are discriminating those other things. Dahil na, alam mo, wala kang mga alam para pagkalulugin mo, di ba? So, itong mga Samaritans are literate enough about the word of God, but they can know, wala silang jima, wala silang tamang pagsunod, kaya kumawag pa sila sa guilty of idolatry. So they just consider them impure because their ancestors had intermarried with foreign immigrants and other foreign gods. Now, this is 2 Kings, ang historical na mga Samaritans, sila yung mga libig na mga Hudyo na nakipag-asawa sa ibang sa mga foreigners. Ito yung mga may apa, mga may foreign jowa. Parang international, ako kasama ng hindi ko, ng ako. So, sa kanila, ganun ang culture na kapag ako kasama, di ba, you're outcast. Pero sa akin, hindi, wow! Yaman siya! Gumagawa ito kasi kukunin ng mama. Di ba, para sa akin, privilege. Magkaroon ng foreign partner. Pero din that time, magkaroon ng foreign partner, you're outcast. Dapat tayo ng mga Hudyo, tayo ng mga Christian. So, that's why Samaritans was despised until the time of Jesus Christ, that they are being discriminated, nilalagyan. So, let's talk about the topic, the 3 steps of gratitude in the past history. Sabi ko, there's ako tayo 3 steps ng gratitude. First step is the takeaway. From verse 14, the takeaway. Luke 7:14. When he saw them, he said, because I'm Lord, Master, have pity on us. Makawa ko kayo sa akin. When Jesus Christ saw them, he said, go, show yourselves the priest. And as they went, they were cleansed. Sabi ko, sige, punta kayo, hindi na nilapit na Jesus. Sabi ko, sige, kumaya kayo, punta kayo sa mga patay. Habang pumunta sa patay, hindi na sila gumagaling. That's amazing. That's a miracle. The word takeaway, alam niyo ba, sa ibang bansa, dito sa atin, ang tawag natin ay take out. Diba? Kapag yung Jollibee, take out po, dining, take out. Dito sa ibang bansa, particularly in Singapore, hindi take out, take away. Diba ko sa Dubai? Take out. International law. Kaya kapag kayo Pilipinado kayo sa ibang bansa, take out, tataka sa inyong what? Take away. So, take away. So, I got the word take away means you got something from your purchase. Diba? The takeaway. So, number 1, the gratitude about the takeaway. Ano ang nakuha ng mga templos, sino mga K-pop. Pag sabi ng takeaway, different meanings that meron kang nakuha, nagkaroon ka ng sakit, nagkaroon ka ng kalamdaman. What's the takeaway? The lesson learned na hindi na ulit ako makakain ng mga matataba, mga nakapahigla. Mga gano'n, meron lesson. Ang takeaway mo din, you learn from the experience. That's one example of takeaway. Bukod sa bumalik ka na, this time,
healing was obedience. Isa sa kondisyon para gumaling tayo sa ating mga karamdaman ay pagsunod. Kung ano ay tayo ng doktor, susundin yun. Diba? Kasi yun ang advice ng doktor. So Jesus told them to go to the priest. When the doctor advised you, shake well before use. So dapat shake muna bago yun. So there are conditions and prescriptions by the doctors for us para gumaling. So doktor yan eh. Ang paano para tayo kay Jesus? Pero God uses physicians to channel the healing. Eh, mahalaga mo ang doktor. Eh, basta yung malalawas yung mga mahalaga din pa yung mga albularyo. Wala yan. Nasa Bible yan, hindi dapat sila bigyan sa kalatayan. Itong physicians, not like Dr. Luke, si Lucas. Hindi siya tinigod ng Panginoon. Lucas, doktor ka, hindi ba pwede kang disipulan niya? Physicians will not consider as legit. So that's how. So may conditions of kapagaling. So obedience. This time the obedience comes when Jesus told them to go to the priest. Jesus told them to go to the priest. Why did Jesus tell them to go to the priest? O bakit sila hindi niya, gumaling na kayo, sige, magsiuwi na kayo. Pero sabi niya, punta kayo sa priest. Jesus told him to tell the priest because the law required that people who were healed of leprosy were to be totally checked out by the priest and were to offer certain sacrifices and perform certain rituals. But Jesus told him to tell no one else. Ito kasi, di ba yung 10 pinagaling, isang bumalik. Ang sabi ng Lord, punta ka muna sa mga priest. Pero ito isa, gusto na magpasalamat. Pero siya, they proceed to the priest. Kasi yun ang kaugalingan. O parang yun nga, naging custom nila, kapag ipinagaling, pupunta ka sa mga priest. Mga pariseo, yun lang tayo, nag-religious leader. Then, check nila talagang gumaling ka. Pero check is that so that's sure na miracle niya. Then kapag na-check talaga nila na you were healed by the miracle, bago sila serving sacrifice for Thanksgiving. Para sa lahat. Then one leprous, isang lalaking mayroong una, isa lang ang gumaling. Sa 10 pinagaling, isa ang gumaling. Di ba? Sa 10 pinagaling, isa lang ang gumaling. To give gratitude to Christ. Our topic for the day is gratitude for Christ. There was an extra healing for this leper. Bukod sa yung 10 pinagaling ng Panginoon at their physical disease, they were healed. We don't know how perfect is the healing. Kasi talagang pinakita talaga, obviously, they were healed. Meaning, kung yan ay kayo, hindi talaga bumanda ka ng makulpis. But the other lepers, itong isang ito, had good bodies healed. No, yung siyang, buong katawan nila, pati yung 10. So yung 10 ito, pinagaling sila body healed. No? But the 10th leper, ang 10 bumalik sa Panginoon, not just the body, but the soul. Yung kaluluwa niya rin ay luminis. Diba? Ito yung sabi ng Bible, take 1. And since 2 verse 1, so, bumalik na siya physically, kung bumalik siya sa panipatang pasalamat, his soul was also healed. Sometimes you are healed by our physicals, mga physical, napaganda, pero yung ating kaluluwa, hindi naman maganda. Diba? We are asking for the healing, for physical healing, where God sees our heart that our spiritual needs also healing. Kaya natin gumaling. Healing is always God's will. Ito ba? Ang kagalingan, natin kalooban din. Hindi yan kalooban. Alam ay magpapasin ako. Ay, magdodobin na ako. Ay, gagawin ko lang. Papapagdindin ko sa parang buhalin lang ako. Healing cannot do without our effort, with our effort and sacrifices. It's still God's will to be healed. That's why we're always looking at the good side. There are red lines, brothers and sisters, next year, where pinag-pray talaga namin to be healed, but they were taken away. Namatay din sila because of that healing. They didn't see we sees the good side of God. Ano ba naman? It's still God's will to be healed. Nabigo ba kami sa aking may request kasi hindi gumaling? No.
At least we ask God for them to be healed. But still, it's always God's will to be healed. Ang hindi mapagaling, kamatayan ba dahil sa karamdaman ay pagkatalo o kabiguan? No, it's a graduation. Ano nga yun eh? Kapahingahan. Di ba? At saka naniniwala tayo na kapag tayo ay bunawi ng Diyos sa buhay natin, our mission in life is ended. Matapos na tayo. So, ang bawat kamatay ay babalik ka na matapos na ang mission ng Diyos sa buhay mo. So, hindi hanggang nabubuhay ka, may purpose pa ang Diyos sa buhay. Meron pa siyang gusto ipalabasan. Diba? So, healing is always God's will. Kaya when we pray, Lord, heal him, Lord, heal me, Lord, heal my mother, heal my father. So, we ask the Lord for the healing. But at the end of the day, Lord, it's your will. Hindi namin. Kung talagang gusto mo siyang buhay. Diba? Hindi namin. Kaya kapag gano'n ang prayer natin sa mga piging na madalangin kagano, if you approach your prayer according to God's will na lang, nakasaan mo, lumaliman mo hindi, yung not-be-bitter. Yung bitter. Hindi mo kakapos sa Diyos. Hindi mo sumala ng maramanin na ang dito, tapos hindi mo pinagaling, hindi mo siya pinagaling. Diba? Kasi niya alam nyo, sa panalangin, oo, kailangan natin yan. Pero ang panalangin natin, hindi yan ang magpipilitin sa kami ng Diyos o anong gusto niya maging, o anong gusto natin maging. There are Christians who pray using declaration, using force to God to do something. It is not a good prayer. It's not a good prayer. O ba, anoon? Kung kayo makapanggaling, umilis ka sa oras ito. Pagdatingin mo siya ang Diyos, mula sa harap ba? Ngayon kapag gagaling ka na, dahil pa ang Diyos, desisyon mo na, wala desisyon mo. Di ba? Nakalit mo kayo na. Ang hyperpain, sobrang pain na nagagagad. Paano mo yung gumaling? It's sino na kaya? Yung Diyos, ang Diyos natin. Kasi talagang inasyon mo dito, 100% gagaling ka na. Sabi ng Lord sa kaso, hindi naman ako pala Diyos, hindi siya gumaling. O sino na kaya? Ang Diyos. Healing is always God's will. If you want to be healed, you must cooperate with Him. Gusto mo gumaling, makapag-cooperate sa Diyos. You must believe His word and act on it. So, kung gusto mong gawin, kailangan mo makapag-cooperate sa Diyos. So, you must believe and wala ka sa kanyang masila and act on it. At the same time, you must resist the enemy, the Satan, who seeks to steal, to kill, and destroy you. You must acknowledge the power of Satan to give you sicknesses. Tandaan mo lahat ng mabuting bagay natin sa Diyos. At anong bagay hindi mabuti, wala ng karamdaman, hindi yan natin sa Diyos. It came from the enemy. Diba? Nangihilig ka. Hindi ako nangihilig. Di pala, magkakawa ka ng plancha, kami naligo ka. Basta ka na, dumayas ka sa bisita, kung sa gawin mo sa sarili mo yun. Diba? Bisa magawa din tayo kasalanan ngayon, kaya tayo nagkakawa ng naramdaman. Pero most of our sicknesses, most of our diseases are caused by Satan. I'm very thankful with a grateful heart to the Lord. You know, sa iyo magkakapatid, kuya ko 61 na, last May pa ng birthday siya. Lahat kayo na magkakapatid, we are 6. Wala po kami mga sakit na araw. Ayaw na, diabetes, wala. Pag nagpasapasapay, wala kami mga maintenance. My kuya is 61, susunod sa kanya ang pangalawa, magsi-60 na next year. Sunod si ate, 56, ako, 41. So yung ganit, kapag nag-gusto ko sa gabi, ay ko sa gabi, Lord, sa namin kasi nag-gusto gabi, wala akong nakakapatid na may karamdaman. Ako pa nga pinaka-week, isa lang magkawa nakakalasan ka ng ba? Ikaw ang mga Diyos, pamawala ko sa kami, sabi ko nga yun. Nung pala pinaka-week sa kanila, so yan dahil pinapag-pray ko na, hindi naman nila kapayaman, pero lahat ng kami ay pinagpaalan ng kayawanan ng kalusugan. Hindi mga kapatid mga bagay na tinignan natin upang tayo magmasaya sa buhay. Huwag natin tingnan mga bagay na wala na. Hindi natin ay meron tayo. Wala kami pera na. Wala natin kami mga kapapipera magkakatay. We are rich. Kaya sabi ko, alam tayo mga sarili ko. Wala akong mga maintenance. Yun po. So, the sicknesses are caused by the devil. Yung mga namana, sila dito pero sa sabing
Lahi namin mga diabetes, lahi namin mga magaganda, bago. Yan yung mga lahi-lahi. Okay lang lahi na sabihan na mabuti. Pero pag sabi yung diabetes, huwag nyo i-edit, diabetes na dapat patingin na sa lahi mo. Ay, mahal naman, ang lahi kasi namin ganito. Mga high blood, mga hypertension, lahi kasi namin, mga diabetes, lahi namin kasi mga ketone. Kapag lagi ko silang sabi yan, tuloy-tuloy yan sa inilasyon. Bilang Kristiyano, bilang Kristiyano tao, hindi mo ganyan, sabi nyo nasa lahi nyo, dapat yan, matigil na sa'yo. Dapat yung mga anak mo, hindi na kamalahin. Magpapamahalaga na, parang sabi pa kailang parang napamahalaga ko sa iyo, pagbubuhan ko, ayaw, pinasali ka na. Kasi pinamahalaga may keto, may AIDS pa. Kailangan ka, diba? So, those sicknesses are close by the day. Talagang wala ka nang gawa ng mabuti ang diablo. Now, there are 4 types of healing in the Bible. May 4 na uri ng kagaling sa Biblia. Which sabi ko sa din, our physical healing, kagaling ang physical. Ano ba? Emotional and inner healing. The healing of the lepers man, the 10 lepers man, is that emotional healing. Kasi bukod sa healing, na-deliver siya sa iniisip niyang rejection, na hindi na siya lalaya ng tao, hindi na siya mag-iisa. So, those emotional healing. Sabi naman sa ating mga producer, you're healthy, you're physical. But how about your emotional? Are you healthy? Mga nakanitin niya, baka naman pag nasa natutulog na kayo, basang-basa ng luha yung mga unay niya. Okay, nagbibigyan pa ng butik. So, are your emotional are okay today? Yung emotion mo. Ikaw ba yung tao kulang sa pagmamahal? Kulang sa attention? O ikaw yung tao na talagang sobrang depressed dahil walang love life. Pag yung tao, hindi kung pili mo, pinagdadamot naman yung mga. So, those emotions need to be healed. And God is offering us not just the physical healing, but also the emotional healing. Attending church, listening to teachings and sermons, studying the Bible, joining the faith groups, help your emotional needs. Amen? Alam niyo, medyo mamaya sa faith group, patay na ako doon po. We're sad na medyo hulihinanay ko ang report ng faith groups. So we need to recap. We need to revise, we need to match up. As one we are aware of that the emotional needs of everyone na nagubigyan, nagpupunan ng mga faith groups. Hindi namin kaya ako hindi pastor yan. Napakalami yun. Pero through your faith groups, your emotional can be healed. Number the deliverance of the evil spirit. So dito ang kapag gabi sinasabihan. Kapag walang pera, sinasabihan. Do you know evil spirit deprived Christians? So we need deliverance from evil spirit. Then, number 4, spiritual weaknesses and strong bodies. No, yung mga tao mahina ang kanyang katalaya, those also can need healing. Yung mga tao konting nakadinig ng salita, tipiso. Napaka-weak ng kanyang spiritual. Hindi na nabigay ng assignment, hindi nabigay ng pagkakataon o na bugana, nag-episode. So, papamusira naman tayo naman. What I mean to say is that, napakabago ng episode, dapat hindi na dahilan ng pagtalikod, o pag-hindahilan ng paglamlam o paglayo. Diba? So, dumating sa punto, kapag daw ang isang Christian, sinubok siya, at ang ginamit sa kanya ay pastor. Ang tibay na pala ng tayo kung din pastor na ang piso sa iyo. Sino gusto kumabong? Piso din namin kayo pastor. Kasi yung spiritual nyo, inayin pinapag-tibay ng Panginoon. Kapag ikay Christian, ang tagal naman ng Christian, natisod ka pa sa baby Christian. Kaya kalulukoy. Kalulukoy naman ito, ang tagal ng Christian, natisod ka sa Antonio. Diba? Ang weak mo. Diba?
So, okay lang dito mga artist. 10 seconds. Sige, makakaano na. Pating bayan, sino magiging sa church? Sana ganun. Pero I've been now 5 years in FCM. May mga comments din. Ako din, very much grateful and nag-appear pa doon. FCM family, just have many issues. I've been in the church na, issue? May anger issue, demon issue, word of demons, word of... issue na, bigat sa church. Katapatasan niyo, mag-isip pa ka? Yung ganda doon, mga demonyo. Doon, mga sacerdote, pati sa iyo, istri ba? Diba? Hero ng church. Diba? Yung mga spiritual strongholds. Naka-identify years na FCM, masaya. FCM families, happy family. Kapag dito may mga issue, sinasabihin nila, o kaya, pinag-kwento na kayo sa Facebook. Hindi naman, Di ba talaga ako? From the olds, young people, bata, lalaki, babae, wala po mga issues. There are no such thing as issues. Kung meron yan, nakapatay ng pusa. Di ba nakapatay ng pusa? Sino ka na mga issues sa church? Wala, kaya nakapasol, di ba ka issues sa system. So there's so much, kapag yan in-internet natin once, meron pa nakakala ng mga isolated case lang naman. At kapag nagumpayan namin ng board na pastoral, lumalik pa kami namin awal-awal na kami. But thank God, it is an isolated case. That still, the goodness and the love of God still exists in our church. Sabi ko natin ang Panginoon. Yung mga bago na pastor sa church, yung mga bago po, meron namin na feedback na kasi para sa church. No, yes. Because they feel na they're diba? Hindi na wala namang nanguuya, na parang namimili, thank God. Praise the Lord for your sake, family. Palapakan natin ng Diyos. Praise God. We deserve the 37 years in existence. What's the reaction of Jesus Christ in verse 7? Luke 7:7, Jesus asked, "Were not all 10 cleansed? Where are the other 9? Anong reaction ng Panginoon? Sa 10 pinagaling, isa lang bumalik. Jesus Christ is the 9 who did not return to give thanks. Now, from this verse, as we all know, that Jesus Christ is expecting a thankful heart. Anything that He gives you, expecting a thank you. Have you experienced giving something to someone, pero hindi ka naman pinarsin, o sinamangutang ka ba, at hindi na thank you? Ang sarap ko pinagigala, at sarap ko mabibigyan. Ay, pinagigala mo, laki-laki na sarap mo. Pero basta yung gano'n. No, when we give someone, asal na magpasalamat, di ba? So, Jesus Christ is the 9 people, the 9 lepers people, that hindi nagpalit ng pasalamat. Okay, now number 1 is the takeaway. What's the takeaway? They were healed. And before sa takeaway, yung pagsampung takeaway, because bukod sa healed siya physically, he was healed emotionally. Emotional siya. Then, remember the turning back. Ito yung bumalik para magpasalamat. Anong tawag sa tao hindi marunong magpasalamat? Ingrato. Gratitude. Ingrato. Pag natin ingrato, ito yung tipong mga tao, ginawan mo ng tama, binalikin ka ng masama. Yan, gawa ng tao yan. So, the turning back, verse 15. One of them, when he saw he was healed, came back, praising God and our voice. Nagpasalamat siya. The Samaritan's thanksgiving in prostration at Jesus' feet, his recognition that God is at work, his understanding that to thank Jesus is to glorify God. This is the manifestation of faith that makes him really well. Sa pagpapasalamat niya, bukod sa body healed, his devotion is healed, his spirit is healed, because bumalik siya sa Panginoon para magpasalamat. Jesus' reaction in verse 18, has no one returned to be praised to God except this foreigner? Sa pagkakaan. So, nagbibilang ang Panginoon. Sampo pinag-bless ko, sampo
10 aking pinalaki ng pinataas ang sahod. Isa lang ang pinakabukasan ng times. Pero, saan pa rin? Sa MCF, 10 yung nabubo. Yung 10 yun, yung siya, yung times hindi tumaas, yung saan nagtaas ang times. Mukha ng cross, kaya sila so, example na yun, no? Kasi in our tithing, it's all that express our gratitude and thanksgiving to the Lord. Being faithful to what we have received. Number 2, the thanksgiving. Verse 16, Luke 17:16. He drew himself at his feet and thanked him and he was his Samaritan. So, sharing ka salamat sa Panginoon. Thanksgiving. All 10 were willing to do a religious ceremony. Gagawa sila, sumunod sa Panginoon, pupunta sa priest para magpa-check. Kung talagang gagawin, kung talagang pinagaling sila, then maghahanap sila pa sa laman. That is not the priest, but only one was filled with true praise and thanksgiving. From 9, only one has a genuine thanks. Genuine true praise and thanksgiving. 1 Thessalonians chapter 5, verse 18, give thanks in all circumstances. For this is God's will for you in Christ Jesus. So anong kalooban ng Diyos sa atin? Magpasalamat sa lahat ng pagkakataon. Masama man yan o magawa. This Jesus action verse 19, Luke 17:9, then he said to him, rise and go, your faith has made you well. Para tayo, ang ipagawa sa iyo. So there are 3 steps of gratitude. There are passages today. Number 1, the takeaway. Number 2, the turning back. Number 3, the thanksgiving. In conclusion, we can always find reason for gratitude before God. Lagi tayo makakawalan ng mga dahilan para magpasalamat sa Kanya. Then, just what Madam did si Sister Merces, nag-post siya, ito rin ng Lord, so kailangan ng conclusion. And Sister Merces posted last Saturday or Friday, na isang kayo ng gratitude na customer base. Sister Merces, yan ang ating team for naman. Ating kasama yung verse nila. Alam mo, Sister Merces, walang natin yung December. Ito yung kanyang pinos. Never stop being grateful because God will never stop being good. Huwag tayo hindi magpasalamat dahil ang Diyos ay hindi nagawa ng kabuhay sa akin. Palakpakan natin natin. So, kung Panginoon ay hindi natatapos sa paggawa ng mabuti, meaning ang resulta nun, ang Kristiyano hindi natatapos magpasalamat. Praise God. In our corporate groups use, so ito sa wala mo sa program, medyo nakakala ko aking outline. That's why hindi ko na-receive it. Pero paki-picture ko, faith group leaders and faith group members for your faith group devotion. Reflection question, what do you think Jesus expected the other 9 neighbors to go back and give thanks? Ano ba kayo? Bakit inaasahan ng Panginoon? Kaya siyang nalito people ay umalik ang pasalamat. Application A question, how will you maintain on having a grateful heart? Paano mo mapanatili ang pusong lagi nagpapasalamat? Yan po ating mga application question for the faith groups. Let's rise up. Let's give thanks to the Lord. Sorry for the music team. I just want to sing this. Let's give thanks. Let's sing give thanks. Tulang sa atin yung experience. You know the song, give thanks? By the Lord. Let's sing this with our heart, with a grateful heart. Magpasalamat tayo sa Lord. My question is, brothers and sisters, what is the most, ano yung pinakabagay na gusto mo magpasalamat sa Lord? The most important thing in your life is what you thank for. Masabi daw ng isang kanta, if you count our blessing, maubos talaga na rin. Now, if you count our blessing, there's not enough figures to count the blessings of God. But count that, what's the most thing that you want to thank the Lord for? That's why you should give thanks.